Allahu 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa muli, narito tayo upang magbigay ng maikling kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At ang topic na aking tatalakayin, inshallah, ay patungkol sa tamang konsepto o pagkilala sa tinatawag natin na Diyos o tagapaglikha. Dahil marami sa mga tao o halos lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos. Ngunit paano nga ba natin dapat kilalanin ang ating tagapaglikha? Dapat ba natin siyang kilalanin kung paano lang natin nakagisnan? Dapat ba natin siyang kilalanin kung ano lang yung tinuro sa atin ng mga pastor o pare? O dapat ba natin siyang kilalanin kung ano lang yung sinabi ng ating mga magulang? Mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam, bilang isang Muslim, kami po ay obligado na ipaalam sa inyo ang katotohanan patungkol sa usaping espiritual. Dahil lahat tayo ay nagmula lamang sa isang lahi. Kung kaya't dapat na ipaalam natin sa isa't isa kung ano ba ang tunay na katotohanan tungkol sa tamang paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ngayon, paano ba natin malalaman ang tamang konsepto o pagkilala sa nag-iisang Diyos? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala siya sa banal na Quran. Meron siyang 4 na kalagayan. Na ang kalagayan na ito, na 4 na kalagayan na ito, kung ito ay makikita natin sa tinatawag natin na Diyos o pinaniniwalaan natin na Diyos, ito ay sapat na para na maunawaan natin na ganito ang dapat na kilalanin natin na tagapaglikha. Sinabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul huwallahu ahad. Ito ang unang katangian o kalagayan ng ating tagapaglikha. Dapat ganito siya. Sinabi na ang Allah ay nag-iisa. Nag-iisa lamang ang ating tagapaglikha. At sa Islam, kapag sinabi mo na ang Allah o ang ating tagapaglikha ay nag-iisa, talagang isa lamang siya. Hindi ka na maniniwala pa sa mga Diyos-Diyosan o di kaya sa mga santo-santa. Dahil ang mga bagay na ito ay wala namang maitutulong sa atin. Ito ang unang kalagayan ng ating tagapaglikha. At ito rin ay isang tanda sa nagsasabing sila ang tunay na reliyon. Dapat ganito ang pinapakilala nilang Diyos. Nag-iisa. Pag sinabing isa, isa. Hindi dalawa, hindi tatlo. Dahil marami o may mga ilan sa mga hindi Muslim na sila ay naniniwala sa Diyos, pero yung kinikilala nilang Diyos ay may 3 kalagayan. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yung iba, meron pa na ibang sinasamba bukod dito. So, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos ay hindi lamang nagtatapos o sinasabi natin sa ating bibig na tayo ay naniniwala sa nag-iisang Diyos, pero may iba pa tayo sinasamba. Hindi ito ang kahulugan ng tinatawag natin na nag-iisang Diyos. Pangalawang kalagayan ng ating tagapaglikha na dapat na makita natin sa isang Diyos na sinasamba natin, sinabi, Allahu Samad. Na ibig sabihin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Samad, na sa Kanya siya ang sandigan ng Kanyang mga nilikha. Pag sinabing sandigan ng Kanyang mga nilikha, mga kapatid, ito ang dapat nating malaman, na kapag sinabi na siya ang sandigan ng Kanyang mga nilikha, kapag tayo ay nanalangin o gumawa ng pagsamba, sa Kanya lamang tayo nananalangin. At sa Kanya lamang tayo nagdarasal. Sa Kanya lamang tayo humihiling. Kapag tayo ay may problema, spiritual, at kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali sa ating sarili, sa ating kapwa, o anumang kasalanan na yan na hindi natin sinasadya na gawin. Kapag tayo ay humihingi ng tawad, dapat sa Kanya lang tayo hihingi. Kasi siya ang sandigan ng Kanyang mga nilikha. Sa Kanya dapat tayo tatawag. Huwag tayong tatawag kung kani-kaninong Diyos o kung kani-kaninong santa o santo.
Dahil ang mga bagay na ito, hindi nila tayo patatawarin sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya kung tayo ay humihingi ng tawad, siguraduhin natin na yung hiningian natin ng tawad, siya yung Diyos na dapat nasambahin. Pangatlo na kalagayan ng ating tagapaglikha, sinabi sa Quran, Lam yalid wa lam yulad. Siya ay hindi pinanganak at hindi rin siya nagkakaanak. Na ibig sabihin nito, mga kababayan na aming taga-subaybay, na kapag hindi pinanganak ang ating tagapaglikha, hindi siya katulad nating tao na kapag nagkaasawahan ay magkakaroon ng anak. At ganun din, hindi siya katulad ng mga hayop na nagkakaroon din ng anak o dumarami. Sapagkat kung isipin na lamang natin na kapag sinabi mo na ang Diyos ay nagkaanak, maaari pa ito magkaroon ng pamilya. Sapagkat ang anak ng tao ay tao. Kapag ang aso ay nanganak, ang anak niya ay aso. Pero kapag ang Diyos ay nanganak, nangangahulugan na Diyos din ang anak. At kapag ang Diyos ay nanganak, ito ay dadami. So ito ang dapat natin malaman, mga kababayan na aming taga-subaybay sa palatuntunang ito. At ang pinakahuli sa kalagayan ng ating tagapaglikha, sinabi sa Quran, Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay wala kang maihalin tulad. Totoo naman, dahil ang ating tagapaglikha, dahil siya ang pinakadakila sa lahat, nilikha niya ang lahat ng bagay ng ganong kadali. Kaya wala kang maihalin tulad sa kanya. Hindi siya tao, hindi siya hayop, hindi siya puno, hindi siya bundok, hindi siya araw. Wala kang ma-imagine sa kanya sapagkat wala pang nakita sa Diyos. Maging sa Biblia, sinasabi rin na wala pang nakita sa Diyos. Kailanman hindi siya makikita dito sa mundo. At ganoon din sa Quran. Sinasabi sa Quran, Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay wala kang maihahalin tulad. So mga kababayan, naway nakapagbigay kami ng maikling kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. At inshallah, ito ay maging daan para sa inyo ay magkaroon kayo ng idea tungkol sa paniniwala sa loob ng pananampalatayang Islam. Dahil katulad na sabi ko kanina, hindi sapat na sinasabi natin na tayo ay naniniwala sa Diyos, ngunit napakarami natin kinikilalang Diyos. Ang tunay na naniniwala sa Diyos ay istrikto na isa lang ang pinapaniwala ang Diyos. At higit sa lahat, kung may sinasamba tayo, siguraduhin natin na ito yung nagbigay ng buhay sa atin. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayuhan nasu abudu rabbakum alladhi. O tao, sambahin mo ang Panginoon na lumalang sa iyo. So napakalinaw ng turo sa Islam. Sinasabi kung sino yung nagbigay ng buhay sa iyo, yun lang yung sambahin mo. Kaya mga kababayan na aming taga-subaybay, kung meron tayong sinasamba, isipin natin kung ito ba yung nagbigay ng buhay sa atin. Kapag naisip natin na ito ay hindi nagbigay ng buhay sa atin, itakwil agad natin. Itakwil agad natin at hanapin natin ang tunay na Diyos. At ito, sa Islam, ito ang tinatawag na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay salita lamang Arabic, ngunit kapag ito ay tinranslate mo sa ating wika, ito ay nangangahulugan na Diyos. Ito ay nangangahulugan na Panginoon. Ang dahilan kung bakit hindi namin ginagamit ang salitang Lord, God, o Panginoon, dahil ito ay ginagamit nila sa mga walang kwentang salita. Halimbawa, meron tayong tinatawag na gambling Lord, may drug Lord, may God of War, may God of Sun, at kung ano-ano pa. Ito ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ng mga Muslim ang salitang ganito sa tunay na pagpapaliwanag tungkol sa ating tagapaglikha. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang kapintasan. Wala kang maipipintas sa Kanya. Wala kang ma-imagine, wala siyang kahinaan. Hindi natin siya katulad na tao na merong kahinaan. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin at siya rin ang bumabawi ng buhay at higit sa lahat, sa Kanya magbabalik ang lahat ng bagay. So hanggang dito na lamang po ang aming maikling maibabahagi na kaalaman at tungkol sa pananampalatayang Islam at inaanyayahan po namin kayo na suriin ang inyong pananampalataya dahil hindi sapat na kayo ay sumusunod lamang
sa inyong mga pastor, mga pari, o kung sino pa mang mangaral na hindi nila sinasabi ang tunay na tamang katuruan tungkol sa spiritual, lalong-lalo na sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Suriin po natin, huwag tayong manatili sa maling katuruan dahil dapat nating malaman na darating ang araw tayo ay mamamatay at kapag tayo ay namatay na, wala nang pagkakataon para itama pa ang ating pagkakamali. At ang malaking pagkakamali na magagawa natin ay ang mamatay tayo sa kalagayan na tayo ay sumasamba sa mga santo o santa o kung sino pa mang Diyos na kinikilala natin na hindi naman tunay na Diyos. In short, Diyos-Diyosan. At sa atin, sa wikang Tagalog, kapag ang salita ay inuulit, halimbawa, laro-laruan, bahay-bahayan, ito ay nangangahulugan na hindi totoo. At kapag sinabi natin na Diyos-Diyosan, ito ay maliwanag na hindi totoong Diyos, kung hindi peke na Diyos. So sa muli, hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.